Ay, susubukan po natin ngayon na maglinis ng air condition machine para hindi na po tayo magbabayad sa paglilinis ng ating mga air conditioner. So, tayo na po ang gagawa. So, pwede po siyang gawin sa bahay, no? Kailangan lang po na meron tayong tubig, meron tayong power spray. So, tingnan natin anong gagawin natin. Unang-una po ay ating lilinisin ang ating air conditioning machine. Tapos, tatanggalin po natin yung front cover. Madali lang po siyang tanggalin. So, makikita mo dyan na ang dami po ng alikabok. Mas maigi po na meron po kayong paintbrush at saka toothbrush, no? Para ipang linis po natin sa mga alikabok. So, ayan, mga alikabok na yan, kung gagamitan mo yan ng power spray, ay madali lang pong natatanggal. Pagkatapos mong linisin yan, pwede mo namang tanggalin ulit yung cover na yan, yung pangalawang layer. Kasi natatanggal yan. I-unscrew lang po. Sa paglilinis ng ating mga air conditioning unit, meron po tayong tatandaan na dapat po hindi po mababasa sa tubig. So, atin pong babalutin ng mga plastic cellophane para po pag nilinis na natin gamit ang power spray, hindi po nababasa yung makina at yung mga remote na bahagi ng ating air conditioning machine. Dito naman, tinutuklap na ni Mr. ang pangalawang cover. So, ma-expose na dyan yung mga wirings sa loob. Dito naman sa lower right, nandyan po ang sensor ng ating remote para po sa ating control. Bubuksan din natin yan. Tatanggalin din natin yung cover na yan. Tapos, yung nasa loob niyan ay ating babalutin ng plastic cover para hindi po siya mabasa. Yun po ang number 1 na dapat hindi natin basain pag naglilinis tayo ng ating air conditioning unit. Kailangan lang po talaga na pagpasensya sa paglilinis ng ating mga air conditioning unit kasi madali lang naman po siyang trabahuhin. So, pwede na po tayong magkatipid sa ating budget pag marunong tayong maglinis ng ating mga air conditioning unit. Dito sa amin, nagcha-charge po sila ng 600 pesos. So, kung marunong ka pong gumawa, so makakasave ka na ng 600 pesos. Minabuti na namin na kami na lang ang gagawa kasi wala namang trabaho kasi linggo. 2 unit ang aming nilinis ngayon, isang 1.5 at saka isang 1 horsepower na air conditioning unit. Dito ay ilalabas na ni Mr. yung sa remote control area ng ating air conditioning unit. So, bantayan lang po natin na huwag pong maputol yung mga wires kasi importante po yun para mag-function pa rin na maigi ang ating mga air conditioning unit. So, makikita mo dyan, may maraming mga alikabok kaya lilinisin mo rin yan gamit ang paintbrush. So, ayan. Kapag kasi masyado ng marumi ang ating mga air conditioning unit, ay hindi na rin siya gaanong malamig. Mas maigi kung every 3 months ay nalilinis po natin ang ating mga air conditioning unit para maganda naman rin po ang kanilang output. Dito ay nilalagay na ni Mr. ang sensor, yung parang mga wires sa ating air conditioning unit sa plastic cellophane. So, ito po ay ginagawa para maiwasan pong mabasa ang ating sensor at yung mga wires natin. Dito naman ay tinatanggalan natin ang cover sa buong aircon. So, may expose na dyan yung mga fan, yung mga makina. So, merong portion dyan na tatakpan din natin ng plastic cover para hindi rin mabasa. So, ito naman ang pangalawang parte na kailangan nating takpan para hindi mabasa. Mas maigi kung may vacuum ka para tanggalin ang alikabok sa loob. Matapos tanggalan ng alikabok ay gagamitan mo na ng power spray. So, siguruhin mo lang na hindi mababasa yung dalawang parte na binanggit natin. Yung sa makina at saka yung sa remote control na area. So, ayan. So, bahagya mo lang itagilid yung aircon mo
tingnan mo yun sa ilalim, meron kasi siyang butas para doon naman lumabas yung tubig. So, kailangan mong itagilid sa may butas para lumabas yung tubig na galing sa ating power spray sa paglilinis. Para ka rin lang naglalaro sa paglilinis ng iyong aircon. So, linisin po natin maigi ang lahat ng parte, yung mga fan, kasi may mga alikabok dyan. Minsan may mga langgam pa na nagbabahay sa loob. Mas madali po talaga ang paglilinis kapag meron tayong power spray, no? Kasi kahit sa sulok-sulok ay pwede niyang malinis. So, ganyan po. Konting tiyaga lang po at mauubos din yung mga alikabok. So, nagde-drain na po yung tubig natin sa butas sa ilalim. So, ayan, nilagyan natin ng cloth yung mga parte na hindi dapat nababasa. Tapos linisin ay i-drain po ng mga 1 oras yung mga parte ng air conditioning unit natin, saka natin ibabalik. So ayan, so, dapat lang po talaga tandaan natin ang mga parte na tinatanggal natin, kailan natin ilalagay, ano yung mga screw, huwag balik-balik ta rin. Kung pwede i-video mo or i-picturean mo ang yung mga parte para pag may duda ka pwede mong tingnan yung mga video at picture kung paano mo yon ibabalik uli sa dati niyang anyo. So ayan, tapos na ang pag-assemble at magagamit na ang ating aircon. So ayan, sana may natutunan kayo sa aming DIY for today. Thank you for watching.